Si Chris, isang mahusay na manlalaro ng tennis, ay natanggap bilang instructor sa isang high-end na tennis club sa London. Ang unang naging estudyante ni Chris ay si Tom na mula sa isang mayamang pamilya. Naging malapit agad sila kaya inanyayahan ni Tom ang kanyang trainer na manood ng opera kinagabihan. Doon, ipinakilala ni Tom si Chris sa kanilang pamilya at tila agad namang nagkaroon ng interes sa kanya ang kapatid niyang si Chloe. Kinabukasan, dumalo si Chloe sa tennis practice ng kanyang kapatid at doon siya tinuruan ni Chris kung paano maglaro. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Chloe na mula sa mahirap na pamilya sa Ireland si Chris. Inanyayahan niya itong pumunta sa kanilang bahay at doon nakilala ni Chris si Nola, isang maganda at kaakit-akit na Amerikana. Tinuruan pa niya si Nola maglaro ng table tennis at nagkaroon agad ng tensyon sa pagitan nila. Pagdating ni Tom, ipinakilala niya ang dalawa at doon nalaman ni Chris na si Nola pala ang fiancé ni Tom. Pagkaalis ni Nola, sinabi ni Tom kay Chris na tutol ang kanyang ina sa babae dahil isa lamang itong extra sa mga pelikula. Gayunman, seryoso si Tom sa relasyon nila. Nagsimulang mag-date si Chris at ang kapatid ni Tom ng si Chloe. Pagkatapos nilang manood ng sine, nauwi sila sa apartment ni Chris at nagkaroon ng mainit na bakbakan. Nagustuhan ni na Chloe at ng kanyang pamilya si Chris, kaya nakiusap ang dalaga sa kanyang ama na bigyan ng trabaho ang nobyo sa kanilang kumpanya. Tinanong ng ama kung iyon ba ang nais talaga ni Chris at sagot ni Chloe ay hindi, ngunit alam niyang hangad nitong maging matagumpay. Sumabat naman ng ina at muling binanggit na hindi niya gusto ang nobya ni Tom na si Nola. Isang gabi, ibinalita ni Chris kay Chloe na inaalok siya ng trabaho sa kumpanya ng ama nito. Ngunit nagdadalawang isip siya. Hinikayat siya ni Chloe at sinabing maaring maging stepping stone niya ang oportunidad. Dumating sina Tom at Nola at nag-double date silang apat. Habang nag-uusap, kapansing-pansing madalas magkatinginan sina Chris at Nola. Kalaunan, tinanggap ni Chris ang trabahong inaalok ng ama ni Chloe. Pagkatapos ng kanyang unang araw, nagdiwang ang magkasintahan sa kanilang apartment. Isang araw, nakasabay ni Chris si Nola sa isang odisyon. Bumalik si Nola nang malungkot dahil hindi siya nakapasa at nag-inuman sila at nakilala nila ang isa't isa kung saan lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Isang araw, sinabi ng ama ni Chloe na maganda ang feedback sa trabaho ni Chris at inalok siya ng scholarship sa isang business school na maaring magdala sa kanya sa pagiging executive sa susunod na taon. Samantala, nalaman ng pamilya ni Tom ang pagkabigo ni Nola sa odisyon. Sinabi ng ina ni Tom na dapat nang itong tumigil at kahit pinantanggol ni Tom ang nobya, patuloy pa rin itong dinidiscourage ng ina kaya nagalit si Nola at umalis. Hinabol ni Chris si Nola at nang maabutan, nagliyab ang tensyon sa pagitan nila. Naghalikan at tuluyang bumigay sa tukso. Isang gabi sa opera, nilapitan ni Chris si Nola at tinanong kung bakit bigla itong lumalayo sa kanya. Sagot ni Nola, isang beses lang ang nangyari at hindi na mauulit. Sinabi pa niya kay Chris na dapat na siyang mag-move on dahil magiging brother-in-law niya ito. Sa isang house party, lasing na tinanong ng ina ni Chloe kung kailan sila magpapakasal. Nahihiyang hinila ni Chloe ang kanyang ina palayo. Sinabi naman ng ama na matutuwa silang maging bahagi ng pamilya nila si Chris. Ilang sandali pa nahuli ni Chris sina Tom at Nola na mainit na naghahalikan at bigla silang tumigil nang makita siya. Kalauna, nagpakasal sina Chris at Chloe at lumipat sa isang mas malaki at mas mamahaling apartment na binili ng ama ni Chloe. Ang taning hiling ng misis ay magkaroon sila ng 3 anak. Habang naglalaro sila ng tennis, napansin ni Chris na may mabigat na dinadala si Tom. Inamin ni Tom na naghiwalay na sila ni Nola. Sinabi ni Chris na naaawa siya sa kanya, ngunit ibinunyag ni Tom na may nakilala na siyang bago. At sa pagkakataong ito, aprobado na ito ng kanyang ina. Makalipas ang ilang buwan, na-promote si Chris bilang executive sa kumpanya. Pinuntahan niya ang dating tirahan ni Nola, ngunit wala na ito roon. Isang gabi, labis na nalungkot si Chloe dahil hindi pa rin siya nabubuntis. Pero pinakalma siya ni Chris at sinabing darating din ang tamang panahon. Isang araw, pumunta si Chris sa art gallery kung saan naghihintay ang kanyang asawa. Doon niya nakita si Nola at sinundan niya ito. Tinanong niya kung saan ito nakatira at inayapang mag-dinner. Nag-atubili si Nola na umalis dahil may asawa na si Chris. Dumating sina Chloe at ang kaibigan nito at habang nag-uusap sila, palihim na hiningi ni Chris ang number ni Nola na ibinigay naman niya. Kinabukasan, pumunta si Chris sa apartment ni Nola at nagkaroon sila ng matinding bakbakan. Napansin ni Chris na maayos ang lugar kahit simple lang. Sagot ni Nola, ilang beses na rin daw pinasok ng mga magnanakaw ang kanilang apartment. Kinabukasan, sinabi ni Chloe na kaligakan na nilang subukan magkaanak ayon sa payo ng fertility doctor. Pero nagdahilan si Chris na malilate siya sa trabaho. Sa halip, muling nakipagkita si Chris kay Nola at nais niyang ipagpatuloy ang bakbakan nila sa apartment kahit katatapos lang nila sa hotel. Habang paakyat, nasalubong nila ang kapitbahay ni Nola na si Mrs. Eastby na ipinakilala ni Nola kay Chris. Pagpasok sa loob, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang mainit na bakbakan.
Isang gabi habang naghahapunan, tinawagan ni Nola si Chris at sinabi nitong buntis siya. Natulala si Chris at sinabing mag-uusap sila kinabukasan. Pagbalik sa hapag, sinabi ni Chris na hindi siya makakasama sa outing bukas dahil may mahalaga siyang gagawin na nagdulot ng hinala sa kanyang asawa. Kinabukasan, sinabi ni Chris kay Nola na dapat siyang magpalaglag pero tumanggi si Nola at inamin na dati na siyang nagpa-abort. Sa pagkakataon nito, gusto niyang ituloy ang pagbubuntis kasama si Chris, ngulit sinabi ng lalaki na hindi ito posible. Isang araw, kinumpronta ni Chloe si Chris tungkol sa kakaibang kilos niya. Itinanggi ni Chris na may iba siyang babae at sinabi na nalulungkot lang siya dahil hindi niya mabuntis ang asawa. Kinomfort siya ni Chloe at pinayuhan na magtiwala lang. Kasunod, sinabi ni Chris kay Nola na magbabakasyon sila ng 3 linggo at aamin siya kay Chloe pagbalik. Nagalit si Nola at gusto nang umamin siya ngayon, pero pinakalma siya ni Chris at pinakiusapang maghintay. Kinabukasan, sinabi ni Chloe kay Chris na kanselado ang kanilang bakasyon na hindi niya sinabi kay Nola. Makalipas ang 1 linggo, tinawagan si Chris ni Nola na naghihintay ng tawag niya. Sinabi ni Chris na hindi siya makapagsalita dahil may tao sa paligid at tinanong ni Nola kung kailan siya uuwi. Sagot niya, pagkatapos ng 3 linggo, isang araw nakita ni Nola si Chris na lumabas ng jewelry store. Tumawag siya at sinabi ni Chris na nasa Italy pa siya at babalik sa susunod na linggo. Kinabukasan, kinumpronta ni Nola si Chris matapos siyang lumabas ng opisina. Nagalit at nagwawala siya sa apartment. Hinihiling na umamin na si Chris kay Chloe. Sinabi ni Chris mabibigyan na lang niya ito ng pera pero sagot ni Nola, hindi iyon sapat. Binantaan niya si Chris na kung hindi siya aamin, siya mismo ang magsasabi kay Chloe at iginiit ni Chris na gagawin na niya ang tama. Isang umaga, kinuha ni Chris ang shotgun ng biyanan at tinawag si Nola na umuwi agad dahil may maganda siyang sasabihin. Nang hapong iyon, dinala niya ang baril sa apartment ni Nola, kinumbinsi ang kapitbahay na papasukin siya at binaril ang matanda. Kinalat ni Chris ang mga gamit at kinuha ang alahas para magmukhang pagnanakaw ang nangyari. Nang dumating si Nola, binaril niya rin ito sa kwarto. Umiiyak at nanginginig, sumakay siya ng taxi at sinamahan niyang asawa sa musical. Dumating ang pulis at inakala nilang magnanakaw ang pumatay sa matanda. Kinabukasan, ipinahayag ng mag-asawa na buntis si Chloe at tuwang-tuwa silang lahat. Tumawag kay Chris si Detective Banner at inimbitahan sa istasyon. Itinapon ni Chris ang mga alahas ni Mrs. Eastby sa ilog, ngulit may natirang wedding ring sa bulsa niya na tumalbog pabalik nang itapon niya ito. Sa istasyon, tinanong ni Detective Banner si Chris tungkol sa relasyon niya kay Nola na itinanggi niya. Ngulit ipinakita ang diary ni Nola kung saan nakalista ang pangalan ni Chris at inamin niya ang relasyon. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pagkamatay nito at nakiusap na panatilihing lihim ang investigasyon para hindi malaman ng buntis niyang misis at pumayag ang detective na subukang panatilihin itong pribado. Naniniwala pa rin ang partner ni Detective Banner na pagnanakaw lang ang kaso, pero nakakita si Banner ng motibo kay Chris at nagpatuloy sa investigasyon. Napagtanto niya kung paano ginawa ni Chris ang krimen. Pinatay ang kapitbahay at pinalabas na pagnanakaw lang at binaril si Nola para mukhang nadamay. Excited si Banner sa paglutas ng kaso, pero sinabi ng partner niya na isang adik ang napatay kagabi at natagpuan ang wedding ring ni Mrs. Eastby sa bulsa nito. Dayo dito, sumuko si Banner at isinara ang kaso. Nanganak na si Chloe at nagdiwang silang lahat maliban kay Chris na malalim ang iniisip.